Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng bibingkang malagkit. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Coconut milk o gata, coconut cream o kakang gata, glutinous rice, ito rin yung tinatawag na malagkit, pati na rin dark brown sugar. Gagamit din tayo dito ng salt. Umpisa na natin. Paghahaluin lang natin yung malagkit o yung glutinous rice, pati na rin yung coconut milk dito sa isang pot. At iinitin na natin ito. Lulutuin lang natin ito ng ilang minuto habang hinahalo hanggang sa ma-absorb na ng malagkit yung coconut milk. Siguraduhin natin na hinahalo natin ito once in a while nang sa ganon ay hindi dumikit yung malagkit dito sa ating lutuan. Makaraan ng ilang minuto, ilalagay na natin dito yung salt. Pati na rin yung dark brown sugar. At pagkatapos, itutuloy pa rin natin yung paghahalo dito. Lulutuin lang natin ito ng ilang minuto pa hanggang sa mahalo na mabuti yung mga ingredients at ma-absorb na ng glutinous rice o ng malagkit yung liquid dito. Pagkatapos ng ating matyagang paghahalo, pwede na nating ilagay ito sa baking tray. Nasa sa inyo kung gusto ninyong lagyan ng dahon ng saging yung baking tray. Ayan, nalipat na natin yung niluto natin na glutinous rice dito sa isang baking tray. Nilagyan lang natin ito ng dahon ng saging sa ganun magandang tingnan. Pero again guys, optional ito. Pwedeng hindi kayo gumamit ng dahon ng saging. Ngayon naman, gawin naman natin yung topping. Papakuluan lang natin sa isang saucepan yung coconut cream o yung kakang gata. Ito yung mas makapal o mas thick ito dun sa ordinaryong gata dahil ito yung unang piga. At pagkatapos ay ihahalo na din natin dito yung remaining na dark brown sugar. Itutuloy lang natin yung pagluluto hanggang sa mag-reduce itong ating nilulutong mixture into half. Maya-maya mapapansin niyo na unti-unti nang kumakapal yung texture nito. Once na kumapal na yung texture at nag-reduce na ito into half, pwede na natin itong ilagay o itap doon sa taas ng naluto natin na glutinous rice. Dahan-dahan lang natin itong ilalagay. Sa spread lang natin, siguraduhin natin na yung buong area ng ating malagkit na naluto ay na-cover nitong topping. At sa puntong ito, ay pinipreheat na natin yung ating oven dahil ang susunod natin gagawin ay ilalagay na natin to sa loob ng oven para i-bake. Siguraduhin natin na na-preheat natin yung oven bago natin ito ilagay. Alright, so ilalagay ko na dito sa loob ng oven at i-bake ko lang ito ng ilang minuto. Makaraan nating i-bake. Ito na yung ating final product. Pero bago ang lahat, may request sana ako sa inyo. Kung meron kayong mga dishes na naluto gamit ang ating recipe, paki-upload naman to sa Instagram gamit ang hashtag Panlasang Pinoy. Maraming salamat sa panonood nitong video. At sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating bibingkang malagkit. Tikman na natin!